Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga ka-antingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito, pag-uusapan po natin or ang isi-share ko po sa inyo ay ang tungkol po sa tinatawag na pangkataboy ng kamalasan. Ito ay si San Benito at kung anong klase po ito. At pwede niyo po itong gawin, gawa kayo ng homemade or pwede rin po ninyo itong mabili. So anyway po, ito ay nasa isa kong video na in-upload earlier. Pero itong sa sa video na ito ay ito po ay focus lamang dito sa San Benito na ito. So kung ito pong video na ito ay para sa inyo, let's continue. Pero kung hindi, skip na lang po, tabi tayo, ha? So anyway po, so ang San Benito po ay pinaniniwalaan na nagbibigay ng protection at nagbibigay ng swerte, depende po sa paggamit natin. So ako po, ang paniniwala ko ay iba. At ang aking mga ginagamit sa mga pangpaswerte ay yun ay kasama lamang ng lahat kong pangpaswerte. So ang pangkalahatan ay pangkalahatan din lang naman, at ang pangontra yun ay inaano ko na talagang pangontra sa mga masasama na entity or masasamang tao, po. So anyway, ito po ay magdadala ng swerte at magtataboy ng kamalasan. So ang San Benito na ito ay na bili ko po ito, at hindi naman po siya may kamahalan, pero makakagawa ka po nito at pwedeng maliit o pwedeng malaki, pero ang totoo po talaga, ito ay nagamit ko na. So ko lang ito nabili po last month, parang tapos pagdating ko po dito, medyo meron pong upside down, tapos inilagay ko po kaagad sa area na gusto kong ilagay doon sa may mga pantaboy ng malas, tapos may swerte yon. Nagbigla pong balik yung swerte ng buhay ko. So kasi po nung umuwi ako ng Pilipinas ay masyadong maraming negative na akong pinuntahan. So syempre po nakalimutan ko maglinis pagdating ko dito, at medyo nagkaroon ng kaunting upside down. So pero ngayon po sinasabi ko na magaan na naman po ang daloy ng buhay ko. So at kasi po ito ay ginawa ko kaagad, at para sa akin po, hindi ako nahirapan sa pagtanggal ng mga kamalasan na nagsama sa akin. So anyway po, wag na po tayong paligoy-ligoy pa. Ito po ay ayan siya, makikita ninyo. Ayan siya, so regular po siyang San Benito. So ayan. Pero po ang cross na ganito, San Benito din. Ayan, San Benito din. Ito po ay mabigat siya. Mabigat siyang cross. Bronze siya. Ito po ay magaan lang siyang kasi hindi siya makapal. Excuse me. So kung titingnan po ninyo, ang San Benito na ito, ayan, ang cross na nakapako, ayan, niya yung San Benito, cross ni San Benito. Tapos sa likuran po, si San Benito na nakatayo. So ito po ang ganyan ang itsura niya. So ito po sinasabi na pwedeng ilagay sa sa may pintuan, sa sa may altar mo,
or sa bag. Pero po dahil sa tsurang ito, syempre alam natin na ito ay hinahang sa may pintuan. Pero po ako po ang ginawa ko kasi meron po ako na pangontra na meron dyan sa may pintuan ko, kaya hindi ko po ito pwedeng isama kasi syempre naman po may yung sa paniniwala ko na kailangan hindi magkakasama sila kasi natural mag-aaway-away po sila at hindi magkakasundo. Kaya siya ay nilagay ko po sa isang area na bungad siya ng pera. So ano po ba yung tinutukoy ko na bungad ng pera? Alam niyo po, syempre naman sa mga mga video na nakikita natin sa ibang paniniwala, yung mga feng shui na tinatawag po, kahit sa Pilipinas meron din po tayo niyan, sinauna pang panahon. Iba nga lang po ang tawag niyan. So, kapag ang araw, titingnan natin kung saan ang sinag ng araw, yung sunrise, doon mo po yun sasabit sa sunrise po. So ngayon isinabit ko po ito sa may sunrise, pero doon po sa bintana kasi wala po akong pintuan sa may sunrise. Pero kung may pintuan po na pinapasok ng sunrise, maganda po yun. Pero dahil sa bintana lang ang meron ako, kaya nilagay ko po sa bintana. So kasi po alam natin naman ang sunrise, pinaniniwalaan na magdadala ng magandang kinabukasan. Pero po wag po kayong padadala kasi ang sunrise po, karamihan po sa mga nagbibitaw ng mga masasama ay ginagawa po yun before midnight or before sunrise. Kasi po para mag-sunrise, kasama yun. So yun po kaya kailangan na mayroon tayong protection or tanggal, pangbugaw ng kamalasan. So kung ano man yung binitawan nila na padala sa iyo ng masama sa gabi, kasi karamihan po gumagawa ng tapos na po ang sunset. So kaya yan sa pag umaga, nakakalimutan ng karamihan na yung mga gumagawa noon ay ginagawa nila sa oras po ng gabi. Kaya pag sunrise po, pag sikat ng araw, pag tama ng araw na yan, dala-dala po yan. Dahil welcome na welcome po natin ang sunrise. Kaya madaling nakakapasok ang kamalasan sa buhay ng isang tao kasi wini-welcome na po natin yan sa sunrise. So yun po karamihan, sabi ko nga karamihan na nagagawa ng masasama na laban sa ibang tao ay ginagawa yun ng gabi after sunset po So, ngayon, kung meron ka po nitong pantaboy ng kamalasan, ilagay mo po kung saan ang sunrise ninyo, para doon matanggal, hindi makapasok ang kamalasan or ang masasama na pinadala sa iyo ng mga tao na posibleng naiinggit o posibleng galit sa iyo or wala lang magawa. So, ayan po ang sikreto na ginagawa ko po para yung kamalasan mataboy, kasi syempre po yung mga binagahanap ko rin ang mga agimat or protection, yun ginagamit ko po para inaanahan ko yung tinatry ko po siya kung gaano siya kadali mag-work or anong mga dasal ang kailangan. So ito po ang dasal po lamang na ginawa ko ay yung dasal ni Saint Benedict po, tapos yung Ama Namin. Wala po akong ibang sinabing dasal, basta yun lamang po So
ewan ko po kung ang iba naglalagay ng ibang ibang dasal, pero nasa sa kanila po 'yon. Pero ako po ay gamit ko lamang talaga na dito sa po na ito, dito sa pantaboy ng kamalasan na ito ay dasal ni Saint Benedict, tapos or yung orasyon ni Saint Benedict, tapos yung ama namin. So maganda po siya at siguro ibabalik ko siya doon sa kinalalagyan niya at para syempre po maganda ang maraming swerteng dumarating sa atin, layo ang kamalasan. So anyway po, ito lamang po ang video ko ngayon. Please like and subscribe and share po. At tayo po ay ng mga share natin ng mga agimat at anteng-anteng o mga lucky charm. Anyway po, bye for now.